Kabayan, para talaga sa'yo ang video na to. Kasi ito yung mga reason bakit ka nag-OFW. So ngayon, pag-usapan natin, bilang OFW, bakit nga ba habang OFW ka, kailangan mong magnegosyo? Pag-usapan natin yan. Baka ngayon mo lang ito maintindihan o ngayon mo pa lang ito ma-realize. Unang-una, bakit ka nag-OFW? Kasi may pangarap ka sa buhay. Ngayon, kung nangarap ka, para kanino? Malamang para sa family, sa anak, sa asawa, o gusto mo ng masaganang buhay para sa family mo. Ngayon, ang tanong dito, di ba nagtatrabaho ka? Since nagtatrabaho ka at kumikita ka ng pera, ang tanong, habang nagtatrabaho ka, meron ka bang ipon? Kasi kung wala kang ipon, ibig sabihin may mali sa ginagawa mo. May mali sa sipag mo. Kailangan ng sistema niyan. Kasi kung wala kang ipon, pag dumating ang emergency sa buhay mo, possible na isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay dahil sa emergency. Kasi wala kang ipon. Kasi bakit? Mostly sa mga kababayan nating OFW ay kumikita lang ng 20,000 a month. Kung kumikita ka ng 20,000 a month, at aasahan mo lang ang trabaho mo, after 2 years, walang ipon. Kasi bakit? Every month, nagpapadala sa family. Dahil ikaw ang extension ng buhay ng family mo sa Pilipinas. Tayo pa namang mga Pinoy, hindi na natin iniisip kung paano tayo nagpapagod, nagtitipid at napupuyat. Ang iniisip natin is paano ba ma-provide ang pangangailangan ng family sa Pinas. Ganun kasi karamihan sa atin. Masyadong mapagmahal sa pamilya. So kung kumikita ka ng 20,000 a month at naipapadala mo sa family mo, automatic yan. After 2 years, wala ka pa din ipon. So ngayon, napupunta na lang sa family mo ang monthly na kinikita mo. Alam mo naman na ang pamilya, hanggat may inaasahan yan, aasa at aasa yan. Ito ang malupit. Ikaw ang nagtatrabaho. What if hindi mo na kayang magtrabaho? Ngayon, paano ang pamilya mo? Lalo na kung sa'yo lang din sila umaasa. Tama? Minsan kasi, ang tulong, hindi talaga ito nakakatulong. Kasi bakit? As OFW, lahat ng kinikita is napoprovide sa family. Dahil sa ganitong sistema, tinuturuan na natin maging tamad at minsan ayaw nang gumawa ng ibang paraan dahil may inaasahan. Ang mindset kasi natin, nagtatrabaho tayo para sa kanila. Kaya sila, ang nakikita nila sa OFW is provider nila. Sabi ko nga, ang family, hanggang may inaasahan, aasa at aasa yan. So kailan pa yan makikilos? Tama? Ngayon, what if nagkasakit ka? What if hindi mo na kayang magtrabaho? Paano na ang pamilya mo? Iumaasa lang sila sa kinikita mo. Ito ang malupit. Kung ang pamilya mo umaasa sa kinikita mo, at dito ka lang din umaasa, sabi ko nga, kapag walang sahod, walang kita. No work, no pay. Ngayon, bakit kailangan mo magnegosyo? Simulan mo ang magnegosyo habang OFW ka pa. Alam mo kung bakit? May kakayahan ka pa makapagsimula. Dahil walang negosyo na walang puhunan. Dahil pag nakauwi ka na ng Pilipinas, mahirapan ka na maglabas ng puhunan. Ngayon, habang OFW ka pa, kailangan sa kinikita mo every month, kailangan mailalagay ka na portion na ipapasok sa business, sa kinikita mo. Kasi, bakit? Ibigay mo ng ibigay sa family mo yan, automatic. Kahit magkano ang ibigay mo sa family mo, uubusin nila yan. Bigyan mo ng maliit, ubos. Bigyan mo ng malaki, ubos. Lahat, ubos. Tandaan mo, nag-abroad ka kasi may pangarap ka para sa family. Ngayon, wala kang ipon. Ang pangarap, may amount to. So, since wala kang ipon, pag dumating ang time na emergency, ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo, papasok ka sa utang, mangungutang ka. Kaso, pag mangungutang ka, malamang magbabayad ka pa rin. Tama?
bakit hindi ka magnegosyo? Pasok ka sa negosyo, ang gawin mo, kalahati ng kinikita mo, ilagay mo sa negosyo, ang kalahati, ipadala sa family mo. At least, yung business mo, mag-generate ng pera. Kung kumikita ka sa work mo ng 20,000 a month, sabihin na lang natin na dito sa negosyo, kikita ka ng 20,000 a month, ibig sabihin, kung kumikita ka ng 20,000 sa work at kumikita ka ng 20,000 sa business, mayroon ka ng income na 20,000 a month. Tama? Ganon kahalaga na may negosyo ka. Kasi bakit? Kung hindi ka magdinegosyo, pag wala kang extra sa kinikita mo, sabi ko nga, pag no work, no pay. Pag may emergency, mangungutang ka. Pag wala kang ipon, mangungutang ka. Lalo na pag kailangan ng pamilya. At pwede, isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay kasi hindi mo napaghandaan ang emergency. Dahil lahat ng kinikita mo, inuuwi mo sa pamilya mo. Kaya ang nangyayari, kahit may pangarap ka, hindi mo nakukuha. Kasi ang pangarap, ilusyon na lang. Kasi bakit? Mas inuuna mo ang pamilya mo. Pag inuuna mo ang pamilya mo, at di mo iisipin kung saan napupunta yung kinikita mo, mahirapan ka. Kasi bakit? Tandaan mo, nag-abroad ka kasi may pangarap ka para sa family. Ngayon, wala kang ipon. Ang pangarap may amount to. So since wala kang ipon, pag dumating ang time na emergency, ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo, papasok ka sa utang, mangungutang ka. Kaso, pag mangungutang ka, malamang magbabayad ka pa rin. Tama? Bakit hindi ka magnegosyo? Pasok ka sa negosyo, ang gawin mo, kalahati ng kinikita mo, ilagay mo sa negosyo, ang kalahati, ipadala sa family mo. At least, yung business mo, mag-generate ng pera. Kung kumikita ka sa work mo ng 20,000 a month, sabihin na lang natin na dito sa negosyo, kikita ka ng 20,000 a month, ibig sabihin, kung kumikita ka ng 20,000 sa work at kumikita ka ng 20,000 sa business, mayroon ka ng income na 20,000 a month. So yun lang, I hope na may natutunan ka at na-realize ka na importante pa din na hindi ka aasa sa kung ano man ang meron ka ngayon. Kasi bakit? Hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng panahon ay kaya mong magtrabaho. Kailangan mong magpahinga. Kung OFW ka, uuwi at uwi ka ng Pilipinas. Kung wala kang source of income, babalik at babalik ka ulit sa pagiging OFW. Mamimiss mo ulit ang family mo. Hindi ulit buo ang family mo. So yun lang ng I am done para ma-send ko sa iyo yung best life-changing opportunity. I am Ricky Castañeda. I am here to guide you.